morning! Good morning, Pogi! Kwasi! Bye, baby. I love you. We're done na. Finish your baon. Bye-bye. Bye-bye. Good morning. Happy Monday. Today is Monday. Pumasok na si Lev. Natida namin kanina. And may lakad ako today kasi kailangan ko magpa-ultrasound. Titignan ko kung makakapagpa-ultrasound ako. Dumaan ako kanina sa clinic ni doktora ko, yung OB ko. Kaso, ayun. Sa iba na lang daw ako magpa-ultrasound. May ultrasound doon kaso hindi ko alam kung bakit sinuggest nila na sa labas na lang ako magpa-ultrasound. Kasi parang ang resulta daw sa kanila is 2 to 3 days pa. Eh, mamaya din sana yung check-up ko. Kung makakapagpa-ultrasound ako. Kaya sana makapagpa-ultrasound ako. Kailangan lang na ma-check ko yung placenta ko kung low-lying pa rin siya. Kasi last 2 weeks ago or 3 weeks ago, nagpa-ultrasound ako transvaginal. Low-lying yung placenta ko and may spotting kasi ako noon. So, hopefully ngayon okay na yung maging resulta. Kasi hindi na rin naman ako nagbi-bleeding. Wala na akong spotting. Okay na. Wala na rin, nagamot na rin yung infection ko. So, sana okay na yung resulta mamaya. No? Praying talaga. Praying na okay na yung maging resulta ng ano ko, ng ultrasound ko. And pelvic na ako ngayon. Hindi na siya trans-V. So, yun. Check namin dun sa isang ospital sa Rojas. Kaya medyo maaga kami nga alis ngayon. Tapos, diretso na kami kay Lev. Kasi lunchtime naman niya. So, ayun. Mag-aayos lang ako. Then, alis na tayo. Baka makalimutan ko, dadalhin ko pala yung resulta ng ultrasound ko nung nakaraan. Dali na. Para ano, may reference. Yung last time. Anong week ba to? 12 weeks pala ako nun. So, tama. 3 weeks ago tong ano ko. Tong last ultrasound ko. Hindi. Bibis kasi dali. Natanong niya kung nakikita siya. Siyempre, hindi. And ngayon, praying talaga na after 3 weeks, umangat na yung placenta natin. And yung request ko pala is ito. Lagay na natin. Pati yung mga reseta ko. Asan na? Nilabas ko na eh. Lah. Yun. Lah, makakalimutin. Tanda na. Wala na. Thunders na. Lagay lang konting ano. Lipstick. Bare and Bliss ang gamit ko. Anong shade to? Hindi ko alam eh. Shade 1. Berry Mix. 12. Shade 12 parang yun sa Max Factor. Lip matte. Iba yun. Pampatay yun, be. Hayop ka. Max Factor. Shade 39 and 12. Raulo. Anyway. Ayan na. Matatapos na kami. Iwan na lang namin yung aso, si Chrissy. Kasi hindi naman siya pwede sa ospital. Kita ka dyan, be. Sumilip yung tiyan mo. So, yun. Baon ni Lev. As usual, masaya na naman siya kasi Sa labas. sa labas na lang kami kakain. Dahil nga, nagmamadali kami. Bumili ka nga ng sukulay mo. Hindi tayo ng bangs kasi hindi ka na noon natin eh. Ayun. Kami ay gogoran. Bye-bye, Pepu. Iwan mo na itaw, ha? Wow, iwan. Bawal kasi siya sa ospital, eh. Okay? See you later. Love you. Magtotompo. I love you. Bantayan mo yung room, ha? Huwag ka magkakalat, please. Okay? Huwag magngat-ngat. Okay? Bye-bye. Good girl. Ano si Kuya? Nagla-lunch na siya. Jollibee kasi nagmamadali kami umalis kanina kaya ayan, Jollibee na lang. Hindi kami nakapag-prepare ng food niya. Lahat kami Jollibee na lang ang lunch. Hindi si Daddy oh. Tapos na ako magpa-ultrasound and kami ako lang sabihin kasi magpapa-check up pa ako eh. Hindi ko pa alam kung ano nasabihin ng OB ko. Pero yun,
guys! So, hindi na ako nakapag-vlog kahapon after nung check-up ko. Hindi na ako nakapag-update kasi medyo hindi maganda yung naging resulta. Or, yun nga, basta hindi naging maganda yung resulta nung check-up ko. So, nagpahinga lang ako kahapon. Medyo wala ako sa mood. Kasi nga, dahil nga sa result. So, yun. Ano ba naging resulta nung, nung check-up ko? Diba nung unang vlog ko, nung sinabi ko na pregnant ako, na-diagnose ako with low-lying placenta. So, yung low-lying placenta kasi is, yung na-implant yung placenta ko sa below ni baby. So, basta mag-try ko maglagay ng mga pictures dito. Mag-insert ng pictures dito kung ano yung tinutukoy ko. So, yun. Yung placenta ko is medyo mababa. Medyo malapit siya sa sa cervix ko. 12 weeks ako nung nakita yun sa transvaginal ultrasound. And then, after 3 weeks, nag-follow up ako. Nag-follow up check-up nga ako. Kahapon yung ultrasound ko. Then, kahapon, ang resulta niya is nag-placenta previa partialis. Ibig sabihin nun, partially or 50% ng cervix ko is nako-cover na ng placenta ko. So, ayun. Syempre, nakakatakot kasi delikado nga daw kasi yun. Sinasabi ng OB ko. So, nung nalaman ko, syempre, medyo kinakabahan ako. Baka kung anong mangyari. Pero, yung sa akin kasi, yung nag-ultrasound kasi sa akin, sabi naman niya, hindi naman daw to cause of concern as of now. Kasi nga, early weeks of pregnancy pa lang naman ako. 15 weeks pa lang naman siya. So, pwede pa siya mag-move up kapag nag-progress yung, or pag lumaki, or na-expand yung uterus ko. So, mag-move pa siya, paangat, mahahatak pa siya. Malaki yung chance, 90% chance na mahahatak pa talaga siya. Kasi, mostly naman ang mga nagbubuntis sa early parts ng pregnancy, early weeks ng pregnancy is nadadiagnose talaga ng placenta previa or low-lying placenta nga. And then, by the time na mag-give birth na, nagmo-move naman siya, nagki-clear up naman siya. And, yun yung ipinagdadasal ko na sana, malayo pa naman ako, sana talaga is mag-move up siya. So, yun, hindi ko alam kung madami sa inyo may alam nung ganong situation or ganong case sa pregnancy. Pero ang placenta previa kasi or previa, it means the cervix is partially blocked nga ng placenta mo. Usually daw kasi, ang placenta natin is nai-implant siya sa taas. Yung pinaka-perfect implantation niya is sa taas ni baby. So, si baby muna, kasi nga cervix, diba? So, dun lalabas si baby sa cervix natin, diba? So, yun. Si baby, then, dito or dito, dapat si placenta. Basta mag-insert na lang ako ng pictures dito para magets nyo, maintindihan nyo. So, yun. Si placenta previa, dahil nga previa, so, ibig sabihin, before, actually, at based to sa mga na-research ko din kasi syempre, nung sinabi sa akin ni doktor, ayun nga, nag-research din naman ako. Nagbasa-basa ako, nanood ako ng mga video. So, ito lang yung naintindihan ko. Hindi ako expert. Mag-consult pa rin kayo sa OB nyo kung may mga questions kayo, ha. Pero ito lang yung base sa mga nabasa ko and base lang din sa nasabi sa akin ng OB ko. So, ayun nga, placenta previa is previa, before nga. So, nauna siya kay baby dun sa cervix. So, may mga kinds of placenta previa. Merong marginal, partialis, and totalis. So, si totalis, totally naka-block siya sa cervix mo. So, insert ulit ako ng photo dyan. So, totally naka-block siya. So, yun yung pinaka-delikado daw. Lalo na kung about to give birth ka na. Parang mga nasa 34 to 37 weeks ka na. At ganun pa rin yung position ng placenta mo. Wala na talagang chance na makapag-normal delivery ka. Kasi magiging madugo yung delivery mo. So, ako, yung diagnosis sa akin, yung nakita sa ultrasound ko is partialis. So, partially, natatakpan niya siguro mga 40 to 50% ng cervix ko is natatakpan niya.
So, may chance pa siya na umangat talaga. Nakakatakot siya. Tsaka may upcoming trip nga kasi kami, diba, next month. So, yun yung isa ko pang wino-worry kasi baka hindi ako payagan ng doktor ko na mag-travel dahil nga, pag may placenta previa ka, high risk, considered as high risk pregnancy siya. So, ayun. As of now, bed rest ako, complete bed rest. As in, dito lang ako sa kama. Hindi ako pwedeng tumayo-tayo. Hindi ako pwedeng magbuhat. Hindi ako pwedeng maglakad-lakad. Kahit maglakad-lakad lang as form of exercise, no, bawal. Bawal ako ma-stress. Daming bawal pag, pag high-risk pregnancy ka or yun nga, yung may placenta previa ka. Kasi, si placenta previa is, hindi naman siya laging nagbi-bleed, pero, yung iba, ganun yung case, nagkakaroon sila ng bleeding. Pero ako, wala naman akong bleeding, wala akong nararamdaman, wala akong symptoms actually. So, nagulat nga ako nung chinek yung ko, nung nagpa-ultrasound ako, chinek siya. Tapos, ayun nga, placenta previa. So, kasi nag-research na nga ako about sa low-lying before. So, medyo may idea na ako nung sinabing placenta previa ako. Pero yun lang, ang kinakaluwag lang ng loob ko is partialist ako. Partialist pa siya. Ibig sabihin, partial pa lang siya. So, may chance pa talaga siya na umangat. Tsaka yun nga, nagbabasa-basa rin ako ng mga forum ng mga pregnant mommies na ganito rin yung experience nila in the early stage of pregnancy. Nagkakaroon din sila ng, meron pa nga isa, totalist siya, as in, black talaga. At 15 weeks or 14 weeks yata, yun yung nabasa ko. Pero, nung tag 20 weeks siya, umangat, by God's grace. Umangat naman yung niya, yung placenta niya, and naging high-lying na, and naging normal naman na yung pregnancy niya. So, bawal ang mga don'ts sa may mga ganitong kaso. Number 1, syempre, bawal makipag-contact kay mister. Number 1 na bawal yan. Bawal yung mga tests ng doctor na involves na kailangang ipasok sa keme natin kasi nga baka mag-cause ng trauma, mag-bleed yung ating placenta. And strenuous activity, like extreme activities, like kahit nga hindi extreme, kahit nga walking lang, bawal ako, pinagbawalan ako. So, complete bed rest siya. Gamot, or medication, wala pong gamot or any medication for placenta previa na mga na-diagnosis. So, wala po talaga siyang gamot. Prayers lang, and syempre, doble ingat. Kailangan talagang maging careful sa mga bawat kilos, kailangan mag-complete bed rest, eat healthy foods, drink lots of water, take fluids, ganyan. Vitamins na nireseta ni Doc, syempre, take nyo hanggat kaya, maggatas para lalo lumakas yung pangangatawan. And ano pa ba? Wala naman. Niresetahan lang ako, ayun, pampakapit pala. So, I'm still, hindi pa ako graduate sa Dufaston. Para sa mga nakakaalam ko na yung Dufaston. Hindi pa ako graduate sa Dufaston. And, meron ding nireseta sa akin na gamot na nilalagay sa puwerta. Twice a day yun. Morning and night before matulog. So, yun lang naman yung mai-share ko about dito sa situation ko ngayon. Yun nga, placenta previa. Kasi, wala, naisip ko lang i-vlog kasi nagsisearch din kasi ako, and wala akong masyadong nakikita sa YouTube na mga, yung cases dito sa Philippines, mas madami ako nababasa sa TikTok. Pero yung mga nagpo-post about this sa YouTube, parang wala akong masyadong na-encounter, wala akong masyadong napanood. Meron lang ako isa napanood, and ang ganda naman, very positive siya kasi, yun nga, 14 weeks siya nung na-diagnose ng placenta previa, and then by 20 weeks, umangat din naman siya. So, parang yun, nabubuhayan lang din ako ng loob na
Kasi 90, sa mga nababasa ko din, 90% chance talaga, aangat siya. Aangat talaga siya. So, meron lang 10% na nag-i-stay or mas lumalala, nagiging totally. So, I'm praying na maging part naman ako ng 90% na aangat yung placenta ko. And I will do my best din na, yun nga, sundin yung advice, yung mga yung mga advice nga ni doktor, tapos yung mga napapanood ko rin nga. Tsaka, ayoko na mag-isip negatively kasi kahapon talagang iyak ako na iyak. As in, iba yung iyak ko kaya hindi namin ako nakapag-vlog. Kasi nga, syempre depressing siya sa part ko. Pero sabi naman ni Doc, hindi natin kasalanan yun kung nagkaroon tayo ng placenta previa or ng low-lying implantation ng placenta. Hindi daw yun ma-explain talaga kung bakit nangyayari yung mga ganong phenomenon. Pero minsan kasi, pwede siyang dahil meron kang previous pregnancy na ganon din. Or, pwede ring dahil naoperahan ka na sa mattress mo. Parang something ganon. Or other, pwede nyo na, hindi ko na maalala sa mga nabasa ko. Pero, yun. So, kung na-experience nyo rin to, yung ganitong situation or yung ganitong diagnosis sa pregnancy nyo, share nyo rin sa akin kung ano bang nangyari, nag-clear up ba siya, umangat ba siya, kasi syempre nakakatulong din siya sa akin, makakatulong din siya sa ibang makakabasa ng comments nyo na hindi dapat mag-worry kasi as of now talaga hindi pa naman talaga dapat tayo nag-worry kasi nga, malayo pa naman tayo sa panganganak. Pero yun lang, syempre, precaution lang na mag-bed rest para hindi ka duguin kasi nga, common or prone tayo sa bleeding dahil nga sa placenta previa na to. Actually, ngayon ko lang to narinig, ngayon ko lang din to na-experience kasi last time sa anak ko si Lev, hindi naman ako ganito. Wala naman akong na-experience na ganito. Or ewan ko, hindi ko na siguro maalala. Pero wala kasi okay naman. Normal delivery ako kay Lev. Hindi naman ako na-cesarean. Wala naman akong previous operation involving my dito sa cervix ko or dito sa mattress ko. So, kaya nag-iisip din ako or tinatanong ko din sa sarili ko, ano ba nangyari? Ano bang problema? Pero yun nga, again, kahit sisihin natin sa sarili natin, hindi natin kasalanan. So, natural siya nangyayari. And, huwag muna tayong mag-worry. Yun lang. Yun lang din yung pinipilit ko nang gawin ngayon is huwag mag-alala kasi nga, hindi nakakatulong yung stress. Nakakadagdag lang sa stress yung pag-aalala. So, focus lang tayo sa pagpapalakas, sa bed rest, yung mga sinadjust natin na wag natin gawin, wag na matigas ang ulo, wag nang gawin. Pero ako, I'm really hoping na by after 2 weeks kasi may scan ulit ako. May ultrasound ulit ako, follow-up ultrasound kasi nga may flight kami ng October 11. So, before my flight, I'm really praying na sana mag-clear up. Hindi naman totally mag-clear up na sobrang aangat agad siya ng bonggang-bongga, diba? Pero, sana umangat siya unti-unti para hindi na rin ako nag-worry kapag natuloy kami sa biyahe namin. And kasi, ayoko rin naman na hindi kami matuloy kasi nga, syempre, 7th birthday ng anak ko yun, ng panganay ko, si Lev. And ang tagal-tagal niyang nilook forward yung travel namin na yun, as in last year pa. Last year pa kasi yun nakabook. Last year pa yun nakaplano, bayad na lahat, as in planchado na lahat ng itinerary namin. Okay na, hotel, yung travel, yung ticket, plane ticket, okay na, requirements. And unti-unti na nagdadatingan yung mga orders namin for the, for the travel. Nagpe-prepare na talaga kami. Pero yun nga, 1 month pa naman. So, may ilang weeks pa ako. Talagang serious bed rest lang talaga as of today. And thankful ako kay Daddy kasi supportive naman siya talaga. Pasensya na. Ngayon talagang siya muna. Pero okay lang. Ganun talaga. Sabi niya. So, ayun lang.
Kung may mga mai-share kayo about your experience sa ganitong kaso, or kung ngayon nyo lang din na rinig tong case na to, placenta previa, or low-lying placenta, comment lang kayo sa baba. Feel free to share your experience para naman makagaang-gaang din sa ano ko, sa pakiramdam ko, at sa mga makakabasa na may same problems nitong ano na to, nitong complication sa pregnancy na to. So, ayun. Sana na-explain ko or kahit pa paano may nabigay akong information about dun nga sa condition ko, no? Kasi for sure, madami ding pregnant mommies dyan, or yun nga, nakaka-experience ng same case ko. Yun lang. Shinare ko lang talaga siya, in-upload ko, dinocument ko lang din siya para may mababalikan din ako someday. Pero yun, wala naman na kami masyadong gagawin, lalo ako dahil bed rest nga, diba? Nakakatamad, pero ganun talaga, kailangan talagang mag-bed rest. Ayun ang gusto ni Daddy. Bed rest buong buhay. Delikado naman. Delikado naman. Ayan, mabait yan eh. Lahat siya muna gagawa ngayon eh, no? Ganon talaga, no? Siyempre, no choice. Yun yung ibig sabihin, no? No choice. Parang galit ka. Pag may choice, di ko gagawin. Parang galit ka. Ay, Kissy! Manonood pala kami ng movie. Anong title niyan, Daddy? Downbringing. Downsizing. Yung mga nagpaliit sila. Oo, yun. Basta yun. Yung mga nagpaliit sila, ganun. Pero kung may mga questions pa kayo about dun nga sa placenta previa na yan na case, and kung pregnant kayo, basta i-raise nyo lang lagi yung concern nyo sa mga OB-GYN ninyo. And mahalaga kasi is ma-monitor kayo. Monitor nyo rin yung sarili nyo. Diba? And avoid extreme activities. Yun lang naman, para hindi tayo mag-bleed. Pero hopefully, praying for everyone na nag-undergo ng ganitong situation, na sana ma-clear up and maging okay tayo anytime soon. Diba? Lalo na ako kasi may travel pa nga kami next month. Yun lang talaga yung dasal ko. And sana yun na lang talaga yung pa-birthday sa akin, Lord. Ibigay mo na sa akin to. Sana umangat na yung placenta ko kahit papano. Para naman matuloy kami. Kapong kasi talaga, nung na-check up ako, umiyak ako sa clinic. Di ko nakasama si Daddy nun kasi wala nga kasing parking dun sa kay Doc, dun sa clinic walang parking. So, ako na lang yung kumausap kay doktor. Tapos ayun nga, umiyak ako kasi parang sabi niya nga kung siya lang daw, lalo na ngayon kahapon nakaka-diagnose ko lang as partialis nga. Sabi niya, hindi niya sinasuggest. Hindi niya sinasuggest na mag-travel ako. So, umiyak ako. Naiyak talaga ako kasi unang-una, inisip ko, syempre si Lev. Kasi ang tagal niya na talaga nilook forward travel na to. As in, last year pa. Last year pa siya nag-uungot na gusto niya mag-birthday sa Legoland. Gusto niya nga mamasyal sa Singapore. So, ayun. Sakto, 7th birthday niya kasi. Instead na magkaroon kami ng celebration, sabi na, pinapili kasi namin siya, mag-birthday party ka or mag-Legoland ka. Mas pinili niya yung Legoland. So, pinag-ipunan talaga namin to. Diba, Daddy? Hindi na tayo nakilala. Pinag-ipunan talaga to ni Daddy, naming dalawa. Pero, ayun, nakabook na kasi lahat. So, parang, naiyak lang ako na parang andali kasing sabihin na i-cancel na lang. So, parang nag-aksela kami ng pera and ng effort. And, yun nga, yung madidisappoint yung anak ko. Yun yung ayoko. Kaya, grabe talaga iiyak ko kahapon. As in, maghapon ako umiiyak. And ngayon, naiiyak na naman ako pag naaalala ko. Pero yun, nagagalit na sa akin si Daddy kasi iyak daw ako na iyak. Ayan na. Maliit na siya. Goodbye! Iyak na ka!
Hindi pa. O sige na, mamaya na lang. Haba nata ng vlog na to. Kaduktong lang to nung kahapon eh. Anyway, yun lang naman. Wala naman na ako ibang ganap. Wala na ako ibang gagawin kundi mahiga, magdamag. Mag-update na lang ulit ako siguro kapag pa-ultrasound na ulit ako after 2 weeks. And please pray for me. Pray for me and my baby and for my placenta na umangat na. Sobrang laking health. Sobrang laking help nun, guys. Pagdasal nyo kami. And sa may mga ganito ring case or pinagdadaanan, praying na malagpasan natin to. Ayun lang. Thank you so much for watching and see you on our next vlog. God bless and stay safe. Bye!